Ay mga kababayan, at ngayon muli ho tayong nag-vlog dahil sa kanina ay nagkaroon po ng muling pagdinig ang mababang kapulungan ng Kongreso, partikular ito hong Tri-Committee, yung tatlong komite na pinagsanib at na kung saan ay nais po nilang imbestigahan ang ito hong sinasabing di umano'y nagkalat na fake news, lalo na po sa social media. At tulad po ng inaasahan ay hindi po nakadalo itong mga inibitahan na mga vlogger, kung kaya't nagpasya po, meron po nagmosyon at inaprubahan, alam ko si Congressman Paduano, at ipapasabpina na po itong mga vloggers na kung saan ay hindi po nakasipot dito po sa ginawang inquiry o pagdinig ng Tri-Committee. Pero alam nyo ho mga kababayan ay dito ho ay maiintindihan ko yung yung damdamin ho ng mga vloggers. Bagamat ako ho hindi ko sa kinakampihan ito ho mga vloggers, pero sila po ay sabihin natin parang hindi patas ang laban. Bakit ho? Kasi kapag sila po ay sumipot sa pagdinig ng kamera ay konting kibot. At kapag hindi po nagustuhan ng mga kongresista yung sagot sa mga tanong, ay pwede agad na ipakontempt at ito ho ay makulong diyan po sa kamera or sa iba pang mga bilangguan. Dahil sa hindi po natin may tatatwa na may mga kongresista ho, gigil na gigil ho dito ho sa mga ilang vloggers at sabihin natin na talagang iba below the belt. At ang kanilang akusasyon, sinasabi ho ng mga kongresista ay ito po ay mga pawang kasinungalingan. Pero sa aking pananaw ho mga kababayan, bagamat hindi ko naman makasamahan yan, pero sa aking pag-aanalisa at bilang isang veteranong broadcaster o broadcast journalist, dahil sa radyo meron tayong palatuntunan at meron din tayong column sa pahayagan, ay mukhang hindi po patas. Dapat bigyan po ng patas ng ating mga kongresista, ito po mga vloggers. At siguro, sa aking pananaw lang ho, dapat ay wag na ho nilang obligahin. Imbitahan, kung ayaw mag-attend, okay lang. Di ko ayaw nyo, wag kayong mag-attend. Pero wag ho mandatory. Kasi ngayon, pag sabpina na talagang ioobligahin, at kapag hindi po nakadalo sa sabpina, pwede na pong ipa-aresto. Pero dito ho mga kababayan ay mas mainam siguro. Kaya alam niyo ho, kaya meron pong cyber libel law. Kung talaga nasaktan po yung ating mga kongresista sa ginawang mga komentaryo at paglalabas ng mga kung ano-anong mga pahayag mula po sa mga vlogger, ay makabuti siguro paulanan na lang ng mga kaso dahil sa meron naman itong katapat na parusa na pagkabilanggo at gain din ng multa. So yung po ang pinakamainam para po sa akin At hindi ko kilala yung mga vlogger na huyan. Sa katunayan nung panahon ng Duterte administration ay paminsan-minsan nabibira ho ako dyan dahil sa noong panahon ng Duterte administration ay meron ho kaming radio program na nooy Vice President Leni Robredo. At siyempre itinuturing na ako po ay nasa malapit sa kampo po ng oposisyon at nadadamay din ako. Kaya wala ho yan. Pero sa ngalan po ng patas na pamahayag at komentaryo, ay dito ho, ang aking pananaw, sana, wag naman hong gipitin at kumbaga sa gamitan ng kapangyarihan ng mga kongresista, ito po mga vlogger, kasi yung iba talagang alam ko, gigil na gigil. At siguro, kung tayo ho ay lalagay sa kalagayan ng mga kongresista na talagang binira, kumbaga sa binalata ng buhay nito mga vlogger, talagang manggigigil ho Pero bilang isang opisyal ho ng gobyerno, mga kababayan, may mga proseso, di ba? Hindi po tayo dapat maging balat sibuyas at higit sa lahat, kung talagang sa tingin nyo ho ay sobra na, below the belt, yung mga banat, kasuhan po natin. Cyber libel. Paulanan natin siguro kung bawat kanilang nilalabas, kung nakasampu sila, 10 kaso. Ganun ho siguro. Yun lang ho ang aking pananaw.
Bagamat talagang totoo, ako po ay nakikiisa na dapat po ay talagang supilin, tigilan ito hong pagpapakalat ng fake news dahil sa ito po ay nakasasama. At iba, matindi yung mga fake news na aligasyon na hindi kumpirmado, wala pong mga basihan at siyempre nakasisira sa imahe ng isang politiko o opisyal ng gobyerno, dapat pong matigil yan. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, ang pinakamainam, suggestion ko po ito, na gawin ho ng mga kongresista, binira ko nitong vlogger ito, kasuhan mo, kasuhan ng kasuhan ng kasuhan. At sigurado may lulusot din ho dyan. At mahahatulan din, di ba? So, at least ganoon. Pero yung ngayon, magsasagawa ng inquiry, kung hindi ho makuha yung kanilang mga pahayag, meron namang mga umaattend na mga eksperto para mapigilan po yung pagkalat ng fake news. So, yun lang po aking masasabi sa ginawang pagdinig ng Tri-Committee at na kung saan ay nagpasya na isabina. Ibig sabihin talagang inuobliga na po na dumalo yung mga vloggers na kanilang inibitahan pero sumipot po sa nasabing pagdinig. Ako po, aking pananaw, huwag nang po mandatory. Parang lumilitaw, naghihiganti ho, di ba? Yung mga kongresista, huwag naman po. Ang talagang kung galit ho tayo, kasuhan natin ho. Sangkaterbang kaso, cyber libel, at siguradong may mapapanagot kung ang kanilang mga pahayag ay wala pong matibay na basihan. Maraming salamat po. Ito po si Ka Eli.